teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Dakila si Yahweh at papurihan siya, at pasalamatan magpakailanman. Dakila si Yahweh at papurihan siya, at pasalamatan magpakailanman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Yes, glory to God. Good morning mga kapatid. Masaya ba tayo ngayon, araw na ito? Yes, nakikita ko nga sa inyong mga muka. Napakasaya nyo at sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Dapat magsaya sapagkat ang araw na ito, muli ang kasama natin, katabi nyo, ang Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na magbibigay ng kaligayahan, hindi lamang pisikal, mandi spiritual sapagkat ang lahat ng magagandang bagay ay nasa Kanya lamang. At makakaangkin natin yan sa pamagitan ng ating patuloy na marubdob, maalab na relasyon sa Kanya. Amen. Okay. Basahin ko muna itong memory verse bago ako mag-pray para sa ating Opening prayer. opening prayer. No? If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Oo, maganda yan. Oh. So, mga kapatid, Tagalog. tanong ko, are you willing? Okay. Amen. Sa Tagalog, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. So may requirement. Para matamasa mo ang ani ng inyong lupain, ng mga kagandahang loob ng Diyos, merong requirement, obedience. Obedience pa rin, Oo. no? Oo, Sa aking sinasabi, sa aking mga salita. Okay. Ano ba ang itatopic natin ngayon, mga kapatid? Opening prayer. Sige, mga kapatid. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa biyayang ipagkakaloob muli sa amin upang ang aming gagawing pag-aaral tungkol sa sanctification ay muli ang Banal na Espiritu ang tutulong sa amin. Sapagkat ang success ng aming spiritual work ay
nasa panalangin. Mula sa aming puso, Lord, alam namin na wala kaming magagawa kung wala ang banal na Espiritu na tutulong sa amin. Kaya samahan mo kami, 10 ng aking mga kapatid na ngayon sumasubaybay at nakikinig. Pagpalain mo po ang oras na ito sapagkat napakaligaya na muli magsalita ka sa amin sapagkat ang iyong mga salita ay magbibigay ng kapangyarihan sa amin, sa aming spiritual life na muli mong palalakasin every minute, every second of our life. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon. Para po sa ating pag-aaral ngayong umaga, ating pong tinatalakay ang tungkol sa sanctification. Meron ba ako? Ating pong tinatalakay ang tungkol sa sanctification. At ngayon naman ay ating pag-aaralan ang tungkol sa prayer. Prayer is essential for sanctification. Hindi maaaring wala po tayong panalangin sa proseso ng ating sanctification. At matatalakay natin yan dito sa Mark 1 verse 35 at Hebrews 5 verse 7. Basahin ko po ang mga talata Mark 1:35 saka Hebrews 5:7. Very early the next morning, long before daylight, Jesus got up and left the house. He went out of town to a lonely place where he prayed. Sa Tagalog po mga kapatid, madaling araw pa bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Sa Hebrews 5:7, in his life on earth, Jesus made his prayers and requests with loud cries and tears to God, who could save him from death because he was humble and devoted. God heard him. Sa Tagalog mga kapatid, nung si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. At sa Matthew 6:9 nga, Christians are taught to pray by Jesus himself. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Okay, kaya napakahalaga po ng panalangin na Ama namin, mga kapatid. Memorizein po natin ito, dasalin natin bago tayo matulog, pagising sa umaga, at kung anong oras at panahon na tayo ay nililid ng Diyos. Mahalaga po ang panalangin Ama namin. Kaya dapat po lagi po nating isaisip yan, isapuso natin ang itinurong panalangin ng Panginoong Hesukristo sa atin. And Jesus is a praying person. Nakita natin yan doon sa ating binasa ng mga verses. Jesus is always in communication with God the Father. Lagi siyang nakikipag-usap sa Diyos Ama. Now, why is Jesus a praying person? Why is Jesus a man of prayer? So, unang-una, Jesus prayed because he depended on God, his Father. oo. Napakainam, mahalaga na makapag-communicate sa kanyang Ama na nasa langit. Sapagkat sinabi nga niya dito sa John 6:38, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Okay, kasi po napakahalaga nung mission ng ating Panginoon. At sinabi niya rito ay mayroong siyang mission na pinagagawa ng Diyos Ama. At alam niyang hindi madali ito. So itong kanyang gagawin, kailangan talaga lagi siya nakikipag-communicate sa Diyos Ama sa langit. Kaya lagi ho siyang nasa prayer position. Kaya sabi niya, wala akong magagawa kung saganang sa akin lamang. Sabi Dito niya. sa John 5:30, wala akong magagawa sa sarili ko lamang, umahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ng aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Okay. Kaya nga napakahalaga na katulad ng ating Panginoong Hesukristo na laging naka-communicate sa kanyang Ama. Ano ang matututunan natin dito mga kapatid? Oo nga. Ang Panginoong Hesukristo, tayo rin, katulad natin mga kapatid, tayo ay nandirito, we should always be praying to God the Father. Kasi yung buhay natin ngayon nakadepende na sa ating Panginoon eh. Oo. Sabi nga to fail to prayer is to forfeit what
the prayer was meant to do. Ibig sabihin, ano ba ang May purpose. may purpose ang prayer? Ibig sabihin, communication of my soul to God. Kailangan natin yan sapagkat God has chosen His activity sa mga taong nananalangin. Kapag ikaw ay laging nananalangin sa Kanya, may resultang mangyayari sapagkat nais niya. May magandang mangyayari. May magandang mangyayari, oo, mga kapatid. And then secondly, Jesus counted it a privilege to be able to talk to the Father. it means relationship, mga kapatid. Mga kapatid, oo. May relationship. Kasi ang Kristiyano, tayo ngayon ay may relasyon na sa ating Panginoon. So, lagi tayo nananalangin. It is our means of communication sa ating Diyos. Okay. Jesus prayed. Dito nga sa John 7:9, no? Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. Ibig sabihin, mga kapatid, alam natin na ang Panginoong Hesukristo ay patuloy na nanalangin sa atin sapagkat tayo na inihandog niya sa Ama, nilinis, siya being sanctified right now at patuloy na nililinis na isang Panginoon na pagpresent tayo sa kanyang pagdating, harap tayo na malinis at walang bahid kasalanan, mga Yung kapatid. kapag nagpipray si Lord Jesus, nasisiyahan siya. Masaya siyang nakikipag-usap palagi sa Diyos Ama. Tayo rin bilang mga anak ng Diyos, hindi ba't napakaganda ng mga anak ay laging nakikipag-usap sa kanyang mga magulang? Kaya manalangin tayo lagi sa ating Panginoon at maging masaya tayo kapag tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At ang pinakadakilang panalangin nga na tinuro ng Panginoon ay yung the Lord's Prayer. At si Lord Jesus, pinagdarasal din niya tayo, nakalagay naman sa John 17. Diba? At yung John 17 verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Take note of the word, ang mga mananalig, meaning to say future tense. Pati yung mga wala pa doon sa panahon, yung kanyang kasama, at yung mga tao pang mananalig sa kanya, yung magiging followers pa niya, ipinagdarasal na niya ngayon. So, ikatlong dahilan why Jesus is a man of prayer. Jesus prayed to teach us how to pray. So, Jesus was a good prayer at prayer that His disciple once asked Him to teach. Kaya nga, sabi ng mga disciple, turuan mo kaming manalangin sapagkat nakita nila na si Hesukristo ay laging tumatawag sa Ama. At kapag siya'y tumawag sa Ama, nangyayari ang kanyang mga activity na Yung pinagdarasal niya. Oo, nagaganap. Oo, Diba? nagdarasal siya. You know, you remember the feeding of the 5,000. Humingi siya Tingnan mo yung kanyang prayer, napakasimple, napakalaki ng kanilang pangangailangan nung oras na yon. Pero sabi niya, Father, thank you. You always hear my prayers. O sige, distribute nyo na. Grabe, no? Nakita yun ng mga disciples. Sabi niya, turuan mo naman kami paano magdasal. Di ba? Sa kapag mayroon siyang pinagagaling, no? O, Bago siya sasabihin niya lang, lumabas. Oo. Nakapag-pray na siya sa Diyos Ama. kasi sa umaga pa Sa lang, umaga pa lang. kapatid, madaling araw pa lang. Kaya napakahalaga ng prayer. At nakita nila, napakabisang magdasal ng ating Panginoon. You see? Kaya anong lesson matututunan natin dito, mga kapatid? So our influence on earth will be gauged by our prayer to God towards heaven, mga kapatid. So bago tayo lumabas, bago tayo maaring pagtayo pa lang natin, manalangin na tayo. Sa Mula umaga pa lang. sa umaga pa lang. Oo. At alam na ng Diyos kung anong gagawin niya para sa atin. At saka madalas naman, ginigising tayo ng Panginoon ng madaling araw eh. The very purpose, pray na tayo agad kay Lord. Kapag ginising na tayo. At sa panalangin ay hindi lamang po tayo bumibigkas na kung ano ang dapat nating sabihin. Bagkus tayo po ay tinuturoan ng Diyos ng tamang paraan upang papaano tayo manalangin. At sa tulong at grasya ng banal na Espiritu na suma sa atin,
ay maitataas natin ang ating mga panalangin. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo ay isang mabuting halimbawa kung paano siya manalangin sa Diyos Ama sa langit. So, bakit ba mahalaga at bakit ang prayer ay napaka-powerful? Kasi ito po ay isa sa mahalagang spiritual exercise ng isang mananampalataya sa kanyang pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. At maging nga ang ating Panginoong Hesukristo nga, He spent the whole night and even yung pag natulog siya, paggising niya sa umaga, ay nandoon agad yung kanyang pakikipag-communion sa ating Diyos Ama sa langit. Very powerful ang prayer. Bakit po? Sapagkat kinuman po tayo ng Diyos na tayo ay manalangin. Ito ang kanyang nais na paraan upang tayo po ay lagi makipag-communicate sa ating Panginoon araw-araw. Kaya Ephesians 6:18, pray at all times, on every occasion, in every season, in the Spirit, with all manners of prayers and entreaty. See, keep alert, keep watch, with very strong purpose at perseverance, let us intercede. See, in behalf of all the saints, meaning to say, manalangin tayo hindi lamang para sa ating sarili, kundi manalangin din tayo para naman din para sa ibang tao. No, binigay nga sa akin ni Lord, binigyan niya ako ng message na sabi niya, pray for other people. Oo nga naman, minsan may makikita akong muka, pagdarasal ko, minsan may malalaman akong isang tao na may suliranin o mga tao may sakit, I pray for them. At sabi ng Diyos, just as you pray for those people, hindi nila alam, pinagdarasal mo sila. Darating din ang panahon at mayroong panahon, hindi mo alam, meron ding magdarasal para sa iyo. Sinisiguro ko yan sa iyo. Sapagkat just as I am using you to pray for other people, I will also use other people to pray for you. Kaya napakahalaga po ng panalangin, mga kapatid. Let's pray for one another. Kaya Colossians 4:2, devote yourselves to prayer. Be watchful and be thankful to God. You know, prayer brings us to the presence of God. And remember this, a sanctified church is a prayerful church. Kaya mahalaga po sa lahat ng mananampalataya ang being prayerful. Paano natin mabibigyan ng kalutasan ang lahat ng mga negative situations sa buhay natin? Maraming mga iba't ibang mga pangyayari, masalimuot na mga pangyayari sa buhay ng bawat nilalang. Kapatid, may solusyon. Panalangin natin sa Diyos. Kaya anuman ang mga kaganapan sa paligid natin, let's pray. Pray ka kay Lord. Pray tayo kay Lord. So, a sanctified church is a prayerful church. Lagi tayong manalangin sa ating Panginoon. At dito sa 1 Thessalonians 5:23, tatalakayin naman natin dito yung mga following verses na kung saan si Apostle Paul at ang ating Panginoong Hesukristo, they prayed for our sanctification. Una muna kay San Pablo, yung 1 Thessalonians 5:23, kanyang panalangin. May the God, 1 Thessalonians 5:23, may the God who gives us peace make you holy in every way and keep your whole being, spirit, soul, and body, free from every fault at the coming of our Lord Jesus Christ. Kasi nananawagan si San Pablo, sabi niya, may the God of peace himself, na ang Diyos na siyang kapayapaan ay pabanalin tayo ng lubusan. Tinatawagan tayo ng ating Apostle Paul. Makiisa tayo sa gawain ng Diyos, sa kanyang gawain ng pagpapabanal. Mahalaga kasi ito, mga kapatid. Ito ang sinasabi ni San Pablo sa atin, na ang sanctification process ay mahalaga at kailangan tayong manalangin sapagkat ang sanctification ay gawain ng banal na Espiritu ng Diyos Anak at ng Diyos Ama. Hindi natin matatamo po ang sanctification on our own. Kaya ito po ay banal na gawain ng Diyos sa atin. Kaya sinasabi ni San Pablo, ipinapanalangin niya ay completely make our spirits, soul, body, and yung spirit, soul, and body masanctify ng ating Panginoon at tayo ay maging blameless sa pagbabalik ng ating Panginoon. Binanggit ni San Pablo yung spirit, soul, and body
Ang kanyang ibig sabihin ay ang ating buong pagkatao ay pabanalin ng ating Panginoon. God will make everything in us holy. We simply have to cooperate. At hilingin natin sa Diyos, manalangin tayo na ipagpatuloy niya itong pagpapabanal na ito na ginagawa niya sa ating buhay. At tatapusin naman niya ng Diyos. Makipag-isa tayo at tayo ay patuloy na manalangin. Okay. And prayer conforms us to the image of our Lord Jesus Christ. Oo. See, Ang panalangin ay isa ring paraan upang tayo ay maiayon sa larawan ng ating Panginoong Hesukristo and to build His people up as His servants. Ang isang servants ng ating Panginoon, kailangan ang kanyang kaanyuhan, ang kanyang pag-uugali ay naaayon sa kanyang kumbaga leader, no? Kumbaga kanyang sinusunod. Sapagkat ongoing presence of sin in our lives ay inaatake ang pagiging pagpapabanal sa ating sarili. Kailangan niyang kasalanan na yan ay talagang madipit, mamortify yung body natin upang ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo ay makita sa atin sapagkat tayo isang manggagawa na naaayon ay nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. kaya itong 1 Thessalonians 5:23, pinapanalangin ni San Pablo. Sabi niya itong mga Thessalonians itong mga mananampalatayang ito ay patuloy na pabanalin ng ating Panginoon sapagkat alam niya na ang Diyos kapag nangako at pag siya ay may ginagawa, tatapusin niya ito. So si Paul nanalangin para sa ating sanctification. Ngayon naman, ang ating Panginoong Hesukristo, siya din ay nanalangin para sa ating sanctification. Nasa John 17. John 17:7. Sanctify them. 17:7. John 17:17 pala. John 17:17. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Sa Tagalog, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Ito nga ang verse na ito ay tinatawag na the high priestly prayer sapagkat ipinagdarasal ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga mananampalataya. Na ilayo tayo sa masama habang tayo ay nandito sa mundo. Oo. Okay. At sapagkat ang sabi niya, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Kasi habang tayo po ay nabubuhay sa mundo, aminado naman tayo mga kapatid, bagamat nandito tayo sa proseso ng pagpapabanal o sanctification, ay napakarami po talaga ng mga haharang sa atin. Napakarami ng mga sitwasyon na talagang maghihinder para po sa isang maayos na buhay na mayroong kabanalan at katwiran. Sapagkat ang puso ng Diyos, God's dito sa 1 Thessalonians 4 verses 3-8, yan po ay nasa saad na ang nais ng Diyos. Tayong lahat ay maging banal sapagkat siya ay banal. At tayo ay umiwas sa mga makamundo, mga pamamaraan. Kaya ang prayer ng ating Panginoon, unang-una, tandaan natin yung verse 17, sanctify them. He gave the word sanctify them. Pabanalin mo sila. So ang gusto ng Panginoon ay, Lord, tulungan mo sila, ihiwalay mo sila sa mga makamundong mga bagay. Gawin mo po silang banal, makiayon sila sa mga pamamaraan ng mga langit. Para sila po ay maging hindi lamang isang ordinaryong tao, kundi, believers, we are extraordinary people because we are now in relation to our God. Nasa atin ngayon ang banal na Espiritu. Kaya pag sinabi natin sanctify, that means to set apart, to make holy. Nang tayo po ay na-justify, tayo ngayon po ay separated na for the Master's use. Tayo po ngayon ay pinababanal na ng Panginoon. Tinutulungan niya tayo, ginaguide niya tayo para sa isang buhay na kasiya-siya sa ating Panginoon at tayo ay naglilingkod sa Kanya. At ang gawain ito ng pagpapabanal ay gawain ng ating Diyos and God alone because He is holy. He alone can sanctify us.
You see, so we are now extraordinary people. Huwag natin tingnan yung ating sarili na, alam naman, ito lang ako, ito lang ang buhay ko. Hindi po, kapatid. Sa mata po ng Diyos, tayo po ay napakahalaga. Tayo po ay mahal ng ating Panginoon. Kaya ngayon tayo ay mga taong punong-puno at puspos ng banal na Espiritu. Alam po ba natin na ang sanctification ay may kapangyarihan sa buhay natin? Sapagkat kapag tayo po ay nasa proseso ng pagpabanal, we are being made holy. We are living a life of holiness. Alam niyo po ba kung ano yan? We are living a victorious life. Yan po ang kapangyarihan ng sanctification. Pagkat sinful living is living in sin. Pero ang sanctified life is living in holiness, in the presence of our God. At ang banal na Espiritu, ang siya mismo kumikilos sa buhay natin para po sa ating pagbabanal o para sa ating sanctification. Kaya there is power in sanctification. You know why? James 5:16. The prayer of a righteous man is powerful and effective. The prayer of a good person has a powerful effect. At sapagkat tayo ngayon, kapatid, ay namumuhay na ng may katwiran, ng may kabanalan, kaya kapag tayo po ay nananalangin, ay nandiyan agad ang pagtugon ng Panginoon sa ating panalangin because we are now in good relationship with our God. Tayo ngayon ay nasa presensya na ng ating Panginoon. Kaya ano ba ang purpose ng sanctification? Ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo ng may katwiran at marating natin yung level na kung saan tayo ay maging kalarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Na makita ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin, sa isip, sa salita, at sa gawa. You see, kaya mahalaga yung sanctification na pinag-aaralan natin. Kayo on your own din mga kapatid. Open your Bibles, open your laptops, you see. Go and study more about sanctification. God wants us to be holy because He said, be holy because I am holy. Nakita natin yung 1 John 3, verse 2, 1 Corinthians 15, verse 49, Ephesians 5:27, at Hebrews 12, verse 23. You see, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, we can grow in holiness and we can clearly reflect our Lord Jesus Christ in our daily lives. At ngayon, pag dumating ang Panginoong Hesukristo, ay makita niya tayong masunurin at nagampanan natin ang pinagagawa ng Diyos at para pagdating ng panahon, tayo po ay maipresent sa Diyos as the bride of our Lord Jesus Christ. Kaya in John 17, verse 19. John 17:19, maganda ito mga kapatid. Jesus says, "For their sakes I consecrate myself that they may be sanctified." Yung salitang consecrate and sanctify ay The same. the same. Pag sinabi mo niya pag sinabi ng Diyos, I consecrate myself that they may be consecrated, or I sanctify myself that they may be sanctified. So magkatulad niya mga kapatid. Bakit sinabi ni Lord Jesus ito? Yan po ang tanong. Sapagkat ang sanctification nagmumula sa Diyos at kung tayo po ay nakipag-ugnay na sa ating Panginoong Hesukristo na siya namang banal, perfect, wala siyang kasalanan, tayo din po ay masasanctify. Sapagkat kung ano ang mga katuruan ng ating Panginoong Diyos, kung ano ang kanyang mga panuntunan, at kapag tayong lahat ay sumunod, tayo po mga kapatid ay mapapabanal, masasanctify tayo. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay may napakahalagang role sa sanctification ng mga tao. Siya ang pinagmumula ng sanctification. Ang kapatawaran ng ating kasalanan ay nagmula sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. Bakit kailangan ba nating masanctify? Kailangan natin sanctify. You see? So, Why the need to be sanctified, mga kapatid? Sapagkat ang makasalanang pamumuhay hindi makapaglilingkod sa Diyos. Kaya napaka-blessed natin mga kapatid na pinili tayo, nilinis tayo upang makapamuhay ng malinis,
mapabanal ang ating katayuan upang magampanan natin ang pinagagawa niya dito sa Matthew. Nakapaglilingkod tayo. Nakapaglilingkod tayo. Nang walang condemnation, walang tayong alalahanin sapagkat ang kalinisan na nanggaling sa ating Panginoon ay tunay sapagkat ibinuhos niya ang kanyang dugo para malinis tayo sa ating mga kasalanan. And of course, sinful living cannot obey God. Hindi ka makakasunod Oo. sa atin. Disobedient nga. Sinful living is disobedient sa ating Panginoon. So, ikatlo, sinful living, Cannot fulfill God's will. hindi mo magagampanan. Ang panuntunan na ating Diyos. Ang Diyos ay may plano. Since the beginning, mga kapatid, may plano ang Diyos. At ang nais niya, nilikha niya tayong lahat, ay tayo ay tumugon at makiisa sa kanyang plano para po sa sanlibutan. Ika-apat. And of course, sinful living has no mind o walang pag-iisip tungkol sa mga bagay na makalangit, mga kapatid. Okay. Sinful living also cannot understand God's ways and truth. Kaya nga hindi ka makasunod eh. Kasi hindi mo nauunawaan. You see? Kasi kapag tayo po ay nakipag-isa na sa ating Panginoon, ang isa po sa gawain ng Banal na Espiritu, ibibigyan tayo ng understanding. At maunawaan na natin. Kaya po tayo kapag nagbabasa ng Biblia, naunawaan natin ng Biblia eh. Sapagkat nakipag-isa na tayo sa ating Panginoon at yung katotohanan na yan, pinapaliwanag sa atin palagi ng Banal na Espiritu na sumasa atin. Ngunit kapag ang isang buhay ay makasalanan, hindi siya nakakaunawa, mga kapatid. Okay. Yung ika-anim na dahilan. And of course, sinful living is far away from the presence of God. Yes, si Romans 6:23, no? Everyone has sinned and is far away from the presence of God. Of course, sino ba naman na makakaharap sa isang Diyos na banal kung ang buhay mo naman ay makasalanan at hindi nakasusunod sa ating Panginoon. That's why we people, we need to be sanctified. At salamat sa Diyos sapagkat yung biyayang yan ay ibinigay niya ngayon sa atin at siya ngayon nagaganap sa buhay natin. Kaya mahalaga po mga kapatid na maunawaan natin ang tungkol sa sanctification. You see, sapagkat sa pamamagitan ng sanctification, tayo po ay may natanggap. Alam niyo kung anong natanggap natin upang tayo ay maging banal? Ang katotohanan. The Word of God. Natanggap natin yan. Sapagkat sabi sa John 8, verses 31 to 32, ayan. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. O nga naman mga kapatid, nung araw, ano nga ba ang alam natin? Akala natin yung alam natin. Yun na yung tama. Kaya kung makapangatwira, naku po talaga naman, no? Ididiin pa niya talaga na siya ay tama. Di ba? Pero ngayon na marunong tayo sa salita ng Diyos, ay naku, praise the Lord. Malaya na tayo sa mga kaalamang mali. Ngayon ang hawak natin ay katotohanan ng salita ng Diyos. Katotohanan sa lahat ang napakaraming bagay. At ang nangyari, tayo ngayon malaya na tayo, hawak na natin ang katotohanan. Wala na sa atin yung mga kasinungalingan, yung mga opinyon na mali. Pagkos ang laman ng ating isipan ngayon ay ang katotohanan. Ang laman ng isip natin ngayon ay ang salita ng Diyos na siya ngayon nagbibigay ng buhay sa ating buhay. We are now living a life of alive in Christ. Kaya ano man yung pangangailangan natin sa buhay natin, manalangin tayo. Kasi kapag halimbawa, meron kang temptation, pray ka kay Lord. Lord, paano ako sasanctify ito? May temptation ako. And one of the important things we have to realize is we have to recognize kung ano yung mga negative sa buhay natin. We have to realize kung ang dumarating sa buhay natin ay yung mga temptations mula sa kaaway o kaya ito yung pansarili natin kaisipan para po maiwasan natin mga kapatid. And simply pray to God. Alam niyo, maraming negative situations. Maraming mga sasabihin yung maraming tao. Ikaw sarili mo, may sarili kang opinion. Feeling mo, tama ka rin palagi, you know. Pero alam niyo kapatid, manalangin tayo sa Diyos at tayo itulungan sa ating proseso ng pagpabanal. Besides, kapag ka malinis naman ang uri ng buhay mo, masaya ka eh. Sarap tulog mo eh. Diba? Wala ka nang worry sa buhay mo kasi malinis ang iyong kaisipan. Pero kapag meron tayong kaabalahan, naku po, di ka makatulong mga kapatid. Kaya napakalaking biyaya ang binigay ng Diyos sa ating lahat ngayon. At sa pamamagitan ng buhay na isang may kabanalan,
ay naluluwalhati yung ating Diyos Ama sa langit. Kaya sabi niyo John 15 verse 8, oh, My Father's glory is shown by your bearing much fruit, and in this way you become my disciples. Amen. Purihin natin Panginoon. Glory to God. Kaya ang panalangin ay isa pong great privilege. Be prayerful. Are you prayerful, people? How many times do you pray? Ang sabi ng Biblia, si David prays 3 times. Oh, we can pray a lot more. We can be in the presence of God every time that we pray. So pray God. Say, oh Lord Jesus, thank you for the food I eat. Di ba? Habang naglalakad ka, oh, thank you, Jesus. Nakasakay ako agad sa aking dapat sasakyan. Nakarating agad ako sa aking pupuntahan. Well, you know, in all situations, kaya sabi ng Biblia, pray at all times. Manalangin tayong lahat. At isa pa, para po makaiwas tayo sa mga gawaing masama ng kaaway. Kaya mahalaga kapatid ang panalangin para po sa ating sanctification. And then yung 1 Peter 5:7, cast all your cares on Him because He cares for you. Nananalangin naman tayo at sigurado po naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Hintayin nga lang natin kung kailan siya tutugon. But at His most appointed time, ibinibigay naman ng Panginoon ang ating mga kahilingan. So, ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay nananalangin para sa ating sanctification. Unang-una, ang sabi niya, sanctify them. Ikalawa, sabi niya, sanctify them by your truth. The word is truth. Binigay na ngayon niya dito yung kung paano tayo masasanctify. Okay. Ulitin natin yung John 17:17 to 18. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. Sa 18, kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. Okay. So kung wala nga pala tayong dalang katotohanan, wala tayong salita ng Panginoon, hindi niya tayo maisusugo sa sanlibutan upang ipalaganap ang kanyang mabuting balita. Kaya napaka-importante na dala-dala natin ang katotohanan mula sa Diyos, mula sa kanyang salita na ibinibigay sa atin. Si Joshua, may sinabi si Lord si Joshua. Mga kapatid, you remember si Joshua sa Joshua 1 verses 6 to 9? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, tinuturuan siya, huwag mong iiwasan lagi mong babasahin yung salita ng Diyos day and night. Say, be confident, be determined, so that you will be successful. Sabi niya, and you will become prosperous. So nandirito po ang isang mabuting at magandang balita para sa ating lahat na ang salita ng Diyos ay kailangan natin sa ating buhay at tayo ay pinababanal sa pamamagitan ng banal na salita ng ating Panginoon. Kaya ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Have passion. See, have passion for the Word of God. Ang salita palang passion ay enthusiasm. And Masigasig. Enthusiasm. Di ba? in or within. Yung siasam is heos. H-E-O-S. Ibig sabihin, in God. Pag sinabi mong passion sa Diyos, in God. Enthusiastic ka na malaman tungkol sa paano ang sinasabi sa iyo ng ating Panginoon. Kaya nga pag sinabi sa Romans 1:6-17, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Amen. Oo. Okay. So kung enthusiastic ka, nandun yung pagnanasa mo, maalab ka sa salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na maging righteous ka ay by faith ay maibibigay niya sapagkat patuloy ang iyong passion sa kanyang salita at ang maalab mong damdamin na nagbubuyo sa iyo upang pangalagaan ang mga salitang ito at maging obedient ka sa mga sinasabi nito ay magiging
kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga sa John 8:31, Yung binasa natin kanina. sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo yung mga tunay kong alagad. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. At sa 1 Corinthians 15:2, that is the gospel, the message that I preach to you. You are saved by the gospel if you hold firmly to it, unless it was for nothing that you believe. At sa John 15:3-4, you have been made clean already by the teaching I have given you. Remain united to me, and I will remain united to you. A branch cannot bear fruit by itself. It can do only if it remains in the vine. In the same way, you cannot bear fruit unless you remain in me. So what is the role of the Word of God in our life? Okay. What is the role of the Word of God in our life? Alam nyo, ginaguide po tayo sa buhay natin pag-araw-araw. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. You know, we have decisions to make. Every day, every moment, we have decisions to make. Do you realize that? Pag gising mo pala sa umaga, magdi-decide ka na, gigising na ba ako, tatayo na ba ako, ano ang gagawin ko? Pag gising mo sa umaga, ako ba'y magkakape na o ako'y hindi pa? Ako ba'y magbibihis na? Ako ba'y magtitinapay o ako ba'y magkakanin? Ano bang uulamin ko ngayon? Ano ba ilalagay ko sa tinapay? You know, we make decisions every moment of our lives. Magpipray muna ba ako? O Lord, ano ba ang gagawin ko? You see? Kaya po, ang salita ng Diyos, ginagabayan po tayo niyan araw-araw. And there are really important decisions that we have to make every day of our lives, di ba? At yung iba naman talagang napakahalagang decisions. At kaya sa pamamagitan po ng banal na salita ng Diyos, tayo po ay ginagabayan. Kaya tayo po ay laging manalangin sa ating Panginoon. At yung kanina, tinalakay natin, prayer ni Paul para sa ating sanctification. At ang Panginoong Hesukristo ay nanalangin din para sa ating sanctification. Ngayon naman, tayo ay manalangin para sa ating sanctification. Prayer is essential in our sanctification because prayer is an encounter with God. It is our means of communication with God. Kapag tayo po ay nananalangin, nababago po ang ating puso. Napapansin nyo ba kapag ka-prayerful ka, nababago ka mga kapatid. At sa pamamagitan ng panalangin, tayo po ay nakakasamba sa ating Panginoon. At sa pamamagitan din ng panalangin ay i-confess natin yung ating mga pagkakamali sa ating Panginoon at hinihiling din natin sa ating Panginoon ang ating mga pangangailangan, ang ating mga pasasalamat at yung mga desires ng ating ng puso natin. At lahat ng iyan mga kapatid ay iayon natin sa salita ng ating Panginoon. Huwag tayo tumula dun sa nasusulat sa Isaiah 29 verse 13 na ang sabi ng Panginoon, "These people come to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far away from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught." Okay, huwag tayong gumanoon na. Tayo po mga kapatid ay napaka-blessed na mga nilalang sapagkat tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoon. So spending time in prayer with our Lord is a beautiful experience. Isang napakaganda, napakabiyayang panahon sapagkat tayo ay nasa presensya ng Diyos. Imagine, nakikipag-usap tayo sa Diyos na nilumikha sa atin, ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na kung saan ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At kung minsan, tatanong tayo, sinutugon ba ng Diyos ang panalangin natin? Naku, perseverance mga kapatid, pagpatuloy lang po tayo sa panalangin. Kasi kapag naghihintay ka, ang tagal, hindi dumarating, kanino ka mananalangin? Wala rin naman, wala ka namang pupuntahang iba. Di sa Diyos talaga kapatid. Kaya wag tayong mag-atubili na manalangin. Anong kailangan mo kapatid? Ikaw ngayon na nakikinig, nanonood ka, anong kailangan mo? Hilingin mo sa Diyos. Sabi naman niya, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door shall be open unto thee. Kaya wag tayong mahiya. Wala namang nakakarinig. Sige na, sabihin mo na kahit magkano kung anong kailangan mo. Ano ba yung mga pangangailangan mo? Ano ba yung mga heartaches mo? Ano ba yung mga pains mo sa buhay mo? Talk to God. He is listening, mga kapatid. Walang dapat ikahiya sa ating Panginoon. So, tanong ng iba, ano ba yung panalangin na yan? Okay, number 1, prayer is Is communication with God.
We do this by praising Him, confessing our sin before Him, and taking Him and asking Him for our needs and desire. Yan ay isang communion with our God as a way of prayer, mga May way kapatid. to pray. Number one, prayer is a communication with God. Pangalawa, prayer is a communion with God. See, we pray to God. We engage to Him in a loving fellowship. See, andun yung, pag tayo nag-pray, pakita po natin, padama natin sa Diyos yung ating pagmamahal, yung ating pagsamba. In humble spirit, sabihin natin, Lord, you are truly the great God. See, I commission myself to you. I humble myself upon thee. At makita mo, ngingitian ka ng Diyos. Oh, nakikita, oh yes, you're gonna feel, maramdaman mo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Nararamdaman mo yung kanyang banal na presensya. Kaya yung ikatlo, prayer is what? Central to the Christian life. Yes. Yan, oo. You cannot be a Christian without prayer. And prayer is essential to the life of a Christian. That's why we are commanded to pray continually. 1 Thessalonians 5:17. And as we seek God, at kapag tayo po ay laging nananalangin, you know what happens? We are growing. Mag-grow ka, kapatid. I tell you, mag-grow ka, magmamature ka. Because God will give you the revelation. God will talk to you. Diba sabi nga niya sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee, and I will tell thee wonderful and marvelous things you know nothing about. Di ba great? You want revelations? You want some good news? See, you want revelations that will magpapataba ng puso mo? Ay, naku, makipagkwentuhan ka sa Diyos, kapatid. Makita mo, ay, ang haba na pala na aking prayer time kasi you will be enjoying the presence of God. So, what is the role of sanctification? Ay, ang role ng prayer sa ating sanctification. Mahalaga po ito, kapatid. Ang diwa ng panalangin ay ang pagkilala sa ating kawalan. At ang kalawalatian ng Diyos at ang pangangailangan natin kay Jesus na ma-access natin ang Ama sa pamagitan ng Espiritu. Dapat tayong buong tapang na pumunta sa trono at sa grasya ng ating Panginoon at tumanggap ng awa sapagkat ang biyaya at lakas ay manggagaling lamang sa Kanya. Tunay na kung gagawin natin on our own lahat, manghihina tayo. Kung wala tayong hihinga ng tulong, ang tulong ay laging nandyan. Magsalita lang tayo at humingi sa Kanya ng tulong. Ako nga, sabi ko lang, Lord, grasya muli, lalabas ako, maghahatid ako ng apo. At andun na, Lord, maglalaba ako ngayon, grasya maulit. Sandali lang, hindi ko automatic kagad na magbibigay siya ng lakas. Yan po ang nararanasan ko, mga kapatid. At yan ay mararanasan din nyo. Pareho tayong may 24 hours, nag-aaral tayo, at nag-missionary work kami. Kayo naman nasa office at ginagampanan nyo. Yung iba, nasa outreach. Pero nakikita nyo na masaya tayo. Bawat isa sa atin ay masaya. Sapagkat nagagampanan natin ito sa pamagitan ng ating panalangin, pagtawag sa ating Panginoon. At yan ay natutuwa din ng ating Panginoon sapagkat nagsisihan tayo sa Kanyang ginagawa sa atin, mga kapatid. And of course, unang-una, God calls us to pray in every situation. Ano man ang inyong kalagayan, mga kapatid. Sa Philippians 4:6 natin makikita yan. And without ceasing, sa 1 Thessalonians 5:17. And of course, without giving up. Huwag tayong mag-give up, mga kapatid. Maraming tao ang hindi marunong manalangin, mga kapatid. Alam natin yan. Subalit, tinuruan tayo ng Panginoon na tumawag sa Kanya regularly, continually, and persistently. Bakit? Because we live in a continual awareness na may Diyos na nakatingin sa atin, may Diyos na nag-create sa atin, may Diyos na nagpatawad sa atin, and we must live to na ang buhay natin ay laging nakasurrender sa Kanya. And of course, we live na magkaroon ng continual communion sa Kanya sapagkat yun ang nais niya. Because ang nais ng Panginoon ay magkaroon tayo ng isang pagtawag na may pagnanasa,
may pagpapakumbaba at matamang natin tayong nakikinig kung ano ang instruction niya pag tayo nananalangin. And of course, katulad ni Jesucristo, Jesus prioritized prayer. Ganon din ang kailangan natin. Bago man tayo bumangon, nais natin na tumawag agad sa ating Panginoon sapagkat nais niya na sa ating espiritu, buhay at nananawagan sa Kanya, nais niya na ang kapangyarihan ng Kanyang espiritu ang mapunta sa atin sa ating pagtahak, sa ating buhay Kristiyano. And of course, our Heavenly Father rewards us when Number we 3. pray, mga kapatid, sa pangatlo yan, sapagkat lahat ng mga mabubuting bagay ay manggagaling sa Kanya at nais lang niya na tumawag tayo sa Kanya. Yang mabubuting bagay na yan ay pagkakaloob niya upang magampanan natin ang Kanyang pinagagawa to give glory and at bigyan ng kaluguran ang ating Diyos na siya naman nagbibigay ng kaluguran sa mga taong Kanyang binibigyan ng halaga, mga kapatid. Ang pang-apat, prayer strengthens us against temptation. Yes, mahalaga yan. Napakahalaga nito sapagkat bawat kilos natin, kaya nga bawat bukas natin ng cellphone natin, ang daming vlogger. Marami kang maririnig, mga kapatid. Marami kang mapapanood. Ano ba ang pakikinggan mo? Yung salita niya o ang salita ng ating Panginoon? At marami tayong matututunan sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Manalangin tayo lalong-lalo na sa ating gobyerno, mga kapatid. Kaya nga dito Ipanalangin natin na sila, mga kapatid. Oo. Sa Garden of Gethsemane, nangusap ang ating Panginoon, sabi niya sa disciples, watch and pray so that you will not fall into temptation. Matthew 26 verse 41. Dahil kasi yung mga disciples, di ba, lagi nang kasama ng ating Panginoon. They themselves, natulog sila. See? Kaya sabi niya, watch and pray so that you will not fall into temptation. Kasi ang panalangin po ay nagdadala sa atin ng kalakasan upang tayo po ay makaiwas sa kasalanan. Kaya kung anuman ng panahon na kailangan natin ang lakas mula sa ating Diyos, manalangin tayo. Purihin ang ating Panginoon. Yung ikalima. Ikalima, God uses our prayers to accomplish His will. Sa pamamagitan ng ating panalangin, mga kapatid, pinahihintulutan tayo ng Diyos na makibahagi sa Kanyang gawain na magpapatuloy magpakailanman. Kapag nanalangin tayo, nakikibahagi tayo sa pagkakasatuparan ng kalooban ng Diyos. Sa lupa, gaya ng sa langit. Yan ay sa Mateo 6, 9, verses 10. 9 up to 10. At ito isang kahangahangang pribileyo na magampanan natin kung ano ang pinagagawa ng Diyos na ginagawa niya sa kalangitan ay mangyayari dito sa kalupaan sapagkat nananawagan tayo na ang lahat ng bagay na gagawin natin ay magagawa natin sapagkat ang kapangyarihan niya ang siyang magbibigay ng kapangyarihan sa atin upang magampanan natin ang gawain dito sa lupa. So what is the role of prayer in our sanctification? Ika-anim? Prayer is powerful and and effective, effective. kapatid. It has a great power, James 5:16. Ang Diyos na sumasa atin, He empowers us, mga kapatid, upang tayo po ay maging matagumpay sa buhay natin. We are being revived from inside out. Kasi tayo po ay lumalakas at lumalawak, lumalalim ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon at sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya. At nalalaman natin, nabubuhay sa atin ang katotohanan mayroong Diyos at ang Diyos ay sumasa atin at lagi tayong sinasamahan, tinutulungan upang matupad ang Kanyang gawain ng pagpapabanal para sa ating buhay. At ikapito ay prayer gives God glory. Oo naman. Sa panalangin, glory to God, praise the Lord, hallelujah, di ba? Sambahin natin ang ating Panginoon. Si Psalm 79 verse 9, narito, help us, God our Savior, for the glory of your name. Deliver us, forgive us of our sins for your name's sake. Tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ay siguradong pakikinggan ng Diyos. At tayo naman ay laging pinakikinggan ng ating Panginoon. Ang nais lamang niya, tumawag tayo. Alam naman na niya
kung anong ating mga hinaing, alam naman at wala namang nalilihim sa ating Panginoon. Pero syempre, ang magulang gusto ang anak nakikipag-usap sa kanya. Diba? Kaya kasiyahan ng puso ng Diyos na tayo ay nananalangin sa Kanya. Okay, ikawalo, prayer helps us receive and give forgiveness. Ayan, sa panalangin, hiningi din natin na ating kapatawaran na ating kasalanan. Mahalaga din ito, bahagi ng ating sanctification. Kasi nagkukulang tayo, nagkakamali tayo along the way ng ating buhay, baya panalangin, hingi natin ito ng kapatawaran sa Diyos. At yung kapatawaran na yan na ating matatanggap ay isang kapangyarihan, isang power na yung kapatawaran na maigawa din natin sa ating kapwa. At yung ikasyam, prayer reveals the sufficiency of God's grace. Oy, naku, alam na natin itong lahat. Ang nangyari doon kay Paul, di ba? Meron siyang karamdaman at sabi niya, God, take this away from me. At alam, sabi ni Lord, nakakatuwa, Paul, my grace is all you need. Hindi niya inalis. My grace is all you need. Kaya kung minsan, sa panalangin, minsan, meron talaga mahihirap na sitwasyon sa buhay, mga kapatid. Totoo yan. Lahat tayo merong nadaanan na ganyan. Pero sabi nga ni Lord, my grace is all you need. Kaya manalangin tayo, Lord, grasya mo lang ang buhay natin. At kapag napagtagumpayan na natin, na-overcome natin, give glory to our God. At yung ikasampu ay... Prayer keeps us thankful. Unang-una nga, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, pag nag-pray, nagpapasalamat ka agad. Sapagkat alam niyang may kasagutan ang kanyang panalangin. Ganun pala, huwag natin utusan ng Diyos na sabihin sa Kanya, ganitong gawin mo, Lord. Salamat, Lord, sapagkat natanggap ko na ang kasagutan ng aking panalangin. Nagtithank you na. Nagtithank you na Eh di kagad. obligado na ang Diyos ibigay kasi nag-thank you ka na. Nag-thank you ka na, oo. Kaya Lord, I want this, I want that. Di ba mas pagka, Lord, thank you doon sa hinihiling ko ganito. Nag-thank you na. Bibigay na ni Lord. Thank you pa ulit. Thank you pa ulit. You know what the Lord told me? When I was just new in the charismatic renewal, sabi niya, always thank me so that I will always bless you. Kapag nag-thank you ka daw, di wala ka na ipagti-thank you. Di bibigyan ka niya ulit. Di nag-thank you ka na. Wala ka na ipagti-thank you. Mag-thank you ka na ulit. Bibigyan ka ulit ng ating Panginoon. That's the word He gave to me when I was just new in the charismatic renewal. Sabi ko, oh, that's how it is. Kaya masipag tayo dapat mag-thank you sa ating Panginoon, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. And then, yung number 11, prayer is discipline. In a way of life. It's a way of life. Oo nga naman. It's a way of life. We must be prayerful people. Kaya sabi ko sa inyo, a sanctified church is a prayerful church. Okay. See. Matthew 7 verses 7 to 11, Luke 11 verses 5 to 13, Luke 18 verses 1 to 8. Nasa saad lahat yan. For everyone who asks, receives. So we want to receive from God. Di manalangin tayo who is the source of everything. He owns everything. Saan pa tayo lalapit kundi sa Diyos na dakila na siya nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Kaya lang yung James 4 verse 2, you want things, but you cannot have them. So you're ready to kill. You strongly desires, but you cannot get them. So you quarrel and fight. You do not have what you want because you do not ask God for it. And when you ask, you do not receive it because your motives are bad. You ask for things to use for your own pleasure. So ito yung magandang paalala po sa ating lahat, mga kapatid. You know, let's be prayerful people. Let's pray all the time. At any time, pray at all times to God. And when you pray, di ba? Minsan may kausap ako, hingin mo sa Panginoon, ay ayoko, masyadong malaki yung hinihingi ko. Yung masyadong malaking bagay yung hinihingi ko. Sabi ko, walang malaki, walang maliit sa Diyos. Kasi lahat yan, kaya niyang ibigay. Ay, nakakahiya po eh. You know what the Lord told me? Ask big, because the Lord is big. You get little, because you pray little. So ask big. God can give it to you. Because God is big. Kaya niya lahat yan. At alam niya kung yan ay makakabuti sa iyo o hindi. Kaya huwag tayong mahiya na manalangin sa ating mga. And more importantly,
let's pray for our sanctification. Kapag namuhay po tayo, yung topic natin na living in the Spirit, the Lord will always be happy and His heart will always be joyful na igawad sa atin ang ating mga kahilingan. Sapagkat ito pong lahat ng ito ay makabubuti po para sa ating pagpapabanal. That's why prayer is a means for our sanctification. So how does prayer sanctifies us? Because we can only come to God through our Lord Jesus Christ. Tanging sa pagitan lang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Yung Hebrews 4:14 Hebrews 4:14 to 16 tells us that we can come boldly to God's throne of grace through Jesus Christ, our sympathetic high priest. And sa Hebrews 10:19 to 22, it also tells us as we enter God's presence through Jesus' blood and death. He has opened the way for us. So we will never be able to pray without Jesus' fullness and grace. Prayer is only possible through Him, mga kapatid. Okay. And of course, we pray in the Spirit. Yan ay ang ating Espiritu ay nakikipag-commune sa Espiritu na nandyan, ibinaba ng ating Panginoon upang bigyan tayo ng kalakasan sa ating kahinaan, bigyan tayo ng comfort sa ating kalungkutan, at bigyan tayo at mag-intercede sa mga bagay na inaakala natin hindi tayo makakaalpas. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang lahat ng bagay dito sa ating kapaligiran ay mapagtagumpayan natin sapagkat sinabi nga niya, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ikatlo, develop a prayer life. Sa 1 Thessalonians 5:16-18, be joyful always, pray at all times, be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in your life in union with Christ. So what are the elements of prayers? Basahin mo yung elements of prayer. Yung Ito. acts, paalala po para sa ating Paalala lahat. natin ito, yung Yung elements acts. of prayers. Yung ACTS. A is for adoration. Adoration is an attitude of worship characterized by love and reverence towards God. At makikita natin yan sa Psalm 95, verses 1 to 3. And letter C is compassion. Compassion refers to the admission of our or acknowledgement of our sins, asking God to forgive us of our sins. 1 John 1:9. Also, during the confession states, make it a regular habit of asking the Holy Spirit to convict us of our sins. Sa mga pagkukulang natin, lagi nating sabihin, Lord, nagkasala ako, linisin mo ako. At yan naman ay maibibigay sa atin ng ating Panginoon. And of course, letter T is thanksgiving. Thanksgiving refers to the offering of thanks to God, especially for the daily blessings He has given us. Colossians 4:2. And letter S is supplication. Say your request to God. Kung ano man yan, mga kapatid, alam natin na may kasagutan mula sa Diyos. Maliit man o malaki. And of course, number 4, pray at all times, pray without ceasing. Napaka-importante pala nito na consistency, continually at persistent tayo. Talagang wala tayong magagawa. Kung susundin natin ang sarili natin, lagi tayong talo. Kung isipin natin na dapat ganito, dapat ganon, talagang talo tayo eh. Hindi natin masusumpungan ang kagustuhan ng Diyos through His Word. Sapagkat sabi nga niya sa John 16:24, until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive so that your happiness may be complete. Yeah, be persistent, magpatuloy lang mga kapatid. Andiyan naman ang Panginoon at manalangin tayo na mayroong pag-asa at pagtitiwalang ibibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan. At tayo ay manalangin in the power of the name of our Lord Jesus Christ. Yung Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. So when we pray with authority, yung pangalan ni Jesus. Take note of this, Nababasa naman natin sa Biblia. Sabi ng mga apostles, sa pangalan ni Jesus, gumaling ka.
Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Imagine, there is so much power in the name of Jesus. Sinabi lang sa pangalan ni Jesus. Gumagaling yung mga tao. Nagkakaroon ng milagro. Just come to think of it, sinabi lang, binanggit lang ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya when we pray, this I pray in Jesus' name, mahalaga yun, mga kapatid. Saka sabi niya, John 14:14. John 14:14. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Take note, ask me in my name, and I will do it. What a great promise, right? So we pray in the power of the name of Jesus. We pray with faith in the power of His name. Acts 3:16. By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. So sa ating panalangin, consider, tayo po ibang anak ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. May relasyon tayo sa ating Diyos. You see, we pray with our relationship with God. See, huwag tayong matakot. Kasi may relasyon tayo At mahal tayo ng Diyos. The more important thing is alam mo na mahal ka ng Diyos. Diba? Hindi ka malalapit sa Diyos na alam mo na nagmamahal sa iyo at kumakalinga sa iyo. Diba? You see, Psalm 115 verse 1. Not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love and faithfulness. Okay. And Colossians 3:17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So, ika-anim po mga kapatid, pray in faith. When you pray, believe that you have received it. Kaya nga nagti-thank you ka na kasi alam mong matatanggap mo di ba? Kaya sabi ng Panginoon, pag nagdasal ka, sabihin mo na thank you kasi, di ba, paniwalaan mo na matatanggap mo. Kailan naman, Sister Remy, basta maniwala ka, umasa ka, darating yan. Kasi nangako ang Panginoon when you pray in my name, I will do it. And then, yung kapito, pray in accordance to the will of God, you see. We have 1 John 5:14-15. We have courage in God's presence because we are sure that He hears us if we ask Him for anything that is according to His will. He hears us whenever we ask Him, and since we know this is true, we know also that He gives us what we ask from Him. Amen. So how do I become progressively sanctified? So paano ko malalaman na ako ay lumalago sa aking sanctification process? Unang-una po mga kapatid, have more victory in sin. Manalangin tayo na ating laging malampasan ang kasalanan. Manalangin tayo, napakahalaga po ng panalangin sa buhay natin. Kasi on our own, mahirap, hindi naman natin kaya. So in humble spirit, manalangin tayo sa ating Panginoon na talaga yung mga temptation na yung mga, napakarami talaga na negative situation. Ganito ang nangyayari, gano'n ang ganito. Sabi ni ganun ganito, sabi ni ganun, may sarili ka rin opinion. You know, masalimuot So, but when you pray, you know what? Lumiliwanag ang iyong kaisipan Napakahalaga nito. So, have more victory in sin and pray to God. Ikalawa, remain in Christ. Sabi ng Panginoon, if you remain in me, and my words remain in you, then you will ask for anything you wish and you shall have it. In John 15:7, Jesus is teaching us that we are to abide in Christ and therefore bear fruit. So remain in Christ. Manatili lang tayo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, panalangin natin, ang tagal, meron talagang panahon. Hari na wag lang umabot ang 50th anniversary. At yung iba naman talagang nagdidibo yung kanilang mga prayer request. But let me tell you, meron akong prayer request, 86. I got my answer in 2021. Oo, nagdibo. Inabot. Hindi umabot ang 50th. Akala ko nga wala na Pero sabi ko, hindi, meron yan. May plano. Kaya may isa pa akong hinihiling sa kanya. Tagal din Kasabay yun. Dalawa yun. Yung isa 2021, ngayon hindi pa nasagot yung isa. Sabi ko, kung nagawan mo ako ng milagro na yun no? Ang haba you can always create miracles naman, Lord. Well, of course, it's always at your most appointed time. Sabi ko sa Panginoon. And then yung katlo, God is teaching us that without Him, we can do nothing. So what shall we do? Pray. Sabi nga nung isang pastor na namatay na,
kilalang kilala siya. I don't know, I forgot his name. Namatay na eh. Sabi, what is your secret sa iyong ministry? All over the world, kinikilala ka. Sabi niya, anong sikreto mo? Sabi niya, I have 3 secrets. Sabi niya ganyan, pray, pray, and pray. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, close and pray. Ay, ito pala, happy birthday, batiin natin. Nako po, ang gagal. Ay, birthday pala ni ni Sister Auring. Sister Auring, happy birthday. Sa linggo, makita tayo, ha? Sa Mendez. Si Brother Makalagim. Si Joseph, Audrey. Ay, si Audrey, anak ni Sister Connie. Yes. Oo, yun sa Batangas. Sister Arlene Bishop, Sister Jimmy Singyan. Kay happy birthday po sa inyong lahat. At enjoy your special day today. Purihin ang Panginoon. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos ngayon at magpakailanman. Happy birthday, everyone. Para po sa ating mga announcements. Basahin ko yung mga announcements natin. Baguio anniversary on August 24, 2024 at the City Lights Hotel and everyone is invited. Full payment is needed for reservation. If you want to go to Baguio, sabi nga everyone is invited, you may coordinate with Sister Pritzi Lailo by paying an amount of how much? 260 for the food plus 40 sa venue, sa lugar. 300 per head. So, 300 per head, no? Yung kids. Paano nyo mababayaran? Through GCash account? Oo, ayan. 0917-559-4283. Yung kids, Yung 180. Yung kids, wala bang discount yung kids? Ayan. Yung kids, 180. 180. Yung 3 feet to 4 feet. Yung Yung toddlers, Libre. below. Oo, yan, libre. Oo, libre. Oo. Tapos yung family affair, pakitaas, Sister Jam. Yan. Family affair. Family Affair Foundation Day and album launching October 26, 2024. Starting at 2 p.m. dito sa SM South Mall Event Center. Okay, Sako wait. po yan ng Las Piñas, mga Okay, kapatid. wait for further announcements po mga kapatid. At para po sa ating repeat new song of the week, Our God Forever, composed by Sister Connie Gaudilla. Okay, marami pong salamat, Panginoon, sa biyayang inyong ibinigay sa amin ngayong umaga. Tunay kang dakila. Continue to sanctify us, O Lord. And as we pray unto Thee, be with us always and cover us with your most precious blood. And we give you all the honor and the glory, for truly you are great, you are wonderful, and your love is eternal. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. God bless you, mga kapatid. Lord, fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives. Let us
us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth, or made the whole world into being. You were eternally God and will be God, our God forever. Lord, fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth, or made the whole world into being. You were eternally God and will be God, our God forever. Thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Lord, fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants,